Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayong araw na ito ay mayroon tayong pananambahan. Kaya naman ang bawat isa ay hinihikayat na dumalo sa ating virtual na praise and worship at sa ikalawang bahagi ang paghatid ng ating pastor ng mensahe ng Diyos. Bago tayo magsimula ay pakinggan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 132 at talatang 7. At ito po ang sinasabi. Ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tayong lahat ay tumungo, tayo ay manalangin. Kataas-taas ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, Panginoon, kami ay nalulugod na sasamba, mag-aawitan, magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa isang linggong nagdaan na hindi mo kami iniwan. At ngayon nga po, Panginoon, ay narito kami upang purihin ka namin sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga nangyayari sa aming Panginoon, na naniniwala kami na kami ay kontrolado mo. Lahat ng maaaring mangyari sa aming Panginoon ay naayon sa iyong kalooban. Kaya naman, God, sa araw na ito, kami ay magpupuri sa iyo na sama-samang magkakapatid, kahit na sa kabila ng pandemyang kinakaharap namin, na kahit na ang aming pananambahan ay sa ganitong kaparaanan, ngunit naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang sentro ng aming gagawin. Sa mga oras ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa inyo ang gagamitin mo sa pananambahan na ito, Panginoon. Lahat ng mga kalalakihan, lahat ng mga kababaihan, ang mga kabataan, Panginoon, na gagamitin mo na nasa music department, ang nasa likod ng multimedia department ng iglesia mo sa Imos, Panginoon. At higit sa lahat, ang mga gagamitin mo upang iparating sa amin ang mensahe mo, Panginoon, ang aming mga pastor, ay nawa ang lahat ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang iisipin at sasabihin, Panginoon, ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa araw na ito ay iniaalay po namin sa inyo. Kaya naman, basbasan mo ang lahat na gagamitin mo sa gawaing ito at higit sa lahat, ang mensaheng gusto mong iparating sa bawat isa sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, na kahit sa anumang kaparaanan na ang mga gawaing katulad nito ay gagabayan mo at ikaw ang siyang nasa gitna ng mga gagawin namin, Panginoon. Kaya naman, masaya kami na magpupuri sa pangalan mo. Itataas namin ang inyong pangalan sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. A blessed morning, church! Good morning! Ayan. Di natin namamalayan na halos patapos na ang taon na to, ngunit napakapalag natin dahil nandito tayo sa mundong ibabaw at meron tayong pagkakataon upang i-glorify ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen! Amen! Kaya naman ngayong araw na to, sabay-sabay natin purihin ang ating Panginoon. Let's sing our first song, Tribes. Let's sing. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is
treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God, no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Let's continue to worship our Lord today. Let's clap our hands to our Lord Jesus.
For our last song, let's sing Great Are You, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Oh, you give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. For great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. So as the Bible said in Galatians 4:6, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. This time, church, alam kong marami sa atin ang nakakaramdam ngayon ng panlalamig sa faith. But always remember that we should keep our faith burning. Amen? Amen. Kung kaya naman ngayon, let's surrender our lives to Him. God is waiting for you, kapatid. God is waiting for us to come back to Him. Let's surrender it all to Him. And let the Holy Spirit be filled this place. Let's continue to sing for our Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are
song. Let's sing As Bread That Is Broken. Let's sing. Many hearts are hungry tonight. Many trapped in darkness yearn for the light. So many who are far from home, and many who are lost. Oh Lord, your wounded children need the power of your cross. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. Help us to begin where we are. Help us love the people near to our hearts. Then give our faith a mission field wherever you may come. Lord, love your world through each of us until we've touched them all. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. Tayo po ay dumako na sa ating pagtanggap sa banal na hapunan. Bago ang lahat, ating muna basahin ang salita ng Diyos sa matatagpuan sa Mateo 26:26-30. Ito po ang kanyang sinasabi. Samantala sila'y kumakain at dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpiripiraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayo lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo ng bubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak, ay iinom kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Kaawit ng isang himno, sila'y napunta sa bundok ng mga olibo. Purihin nawa pagbasa at pagkarinig, banal na salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbibigay ng buhay at kalakasan. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa pinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito. Naway Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Naway, bago namin gamit ng iyong banal na sarap, Panginoon, kalinisin mo po sana kasalanan ng bawat isa sa amin. Naway Panginoon, humingi po kami ng gabay at patawaran sa lahat ng aming mga dawang sala ngayong araw nito. Kay Panginoon, hinihiling ko rin po sa inyo, gabayan mo po ang lahat ng aming mga gawain. Kung may layo po kami sa lahat makan at sa lahat ng kapama, pinadalangin rin po namin sa inyo, Panginoon. Tulungan po ang aming mga kapatid sa kanilang mga nagawang kapasala at namin mapatawad mo rin po sila. Pinadalangin namin ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na ibinigay niya po sa atin na sa kabila po ng ating pinagdadaanan ngayon. Alam ko po masyadong naguguluhan ang bawat pamilya, lalo tigit sa ating bansa. Bunga po ng pagdagsa ng ating tinatawag po nilang Delta variant o COVID-19. Pero alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, tunay nga po na ang mga pangako ng Diyos ay patuloy na pinaninindigan po natin na tayo po ay kanyang aalayan at tutulungan at sa pamamagitan po ng kanyang mensahe ay patuloy na makapagbibigay po yan sa atin ng lakas upang manatili tayo na magtiwala sa Diyos na ang Diyos po natin kayang-kaya niyang tanggalin at alisin ang anumang virus sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya nga po, ang kailangan lang po mga kapatid ko po kay Kristo ay magkaisa tayo na tayo ay manalangin at magtiwala sa dakilang may kapal. Kaya nga po sa pagkakataong ito, sa pamagitan po ng mensahe ng Diyos sa umagang ito, ay nawa ay magbigay ito ng kalakasan sa bawat sa atin. Lalo tigit, magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan ng buhay at patuloy nating maranasan hindi ng takot, pero ng tiwala at tapang na harapin ang lahat ng mga bagay nito na pinagdadaanan po natin. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, samahan po ninyo ang inyo pong napakaliit na lingkod sa isang panalangin at dudulog tayo sa harapan ng dakilang may kapal. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na siyang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong banal na harapan, God. Kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat, Panginoon, sa oras na ito ay pinagkalooban po ninyo kami ng pagkakataon na muli ay makalapit sa iyong banal na harapan sa kabila ng kami ay maraming mali na nagawa po sa iyong harapan, Panginoon. Subalit, lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataong makalapit bilang iyong mga anak at bilang ikaw ay aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po dahil patuloy na kami ay pinapatawad po ninyo sa lahat ng mali na nagawa po namin sa iyong harapan. Ama, patawad po ng marami. Patawad po sa lahat ng nakita mong mali mula po sa aming isip, sa aming nasabi at sa aming nagawa, Panginoon. Upang sa oras na ito, God, ay maging karapat-dapat kaming humarap sa iyo. Lalo tigit ang maliit mong lingkod na gagamitin mo, Panginoon, upang maghayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Nawa ay balutin mo siya ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na presensya, upang hindi siya ang makita, kundi ikaw lamang, O Diyos, maging sentro ng mensaheng ito. At umaasa kami, Panginoon, ng lahat ng mga kapatid po namin na manonood nito at makakarinig ng mensaheng ito sa lahat ng aming mga relatives and friends, sa lahat po ng aming mga kababayang nakakapanood nito. Aking dalangin, God, na bigyan mo po ng karunungan ng bawat isa upang ang mensahe mong ito, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin. Panginoon, dalangin ko na ilagay mo sa bibig ng iyong maliit na lingkod na ito ang iyong mga salita upang hindi ang kanyang karunungan at katalinuhan ang maghari, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, at patuloy na ikaw lamang at wala ng iba. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo at patuloy po naming tinataas ang iyong dakilang pangalan sapagkat alam namin, God, na sa umagang ito, kayo po ang magsasalita sa bawat isa sa amin. Ama, lahat ng mga bagay nito ay amin pong dalangin na may pagsamo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon, mula po ngayon magpakailanman. Amen and Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo. Kumusta na po kayo? At sa lahat din po ng aming mga kamag-anak at sa lahat po ng aming mga kaibigan at kababayan. Alam ko po na sa mga panahong ito ay nagkakaroon po tayo ng mga maraming pagsubok na pinagdadaanan sa bawat pamilya. Subalit sa umagang ito, panalangin ko, nawa po ang mensaheng ito ay makapagbigay po sa inyo ng kalakasang espiritual upang patuloy tayong magtiwala sa dakilang may kapal na nangako sa atin na kahit ano ang mangyari sa ating mga buhay,
kahit anong mga pagdaanan nating mga pagsubok, ay ang Panginoon pa rin ang magbibigay sa atin ng katugunan at ang Panginoong Diyos pa rin ang magsasalba sa atin sa buhay po natin. Kaya nga po sa umagang ito, muli po sa mensahe ng Diyos, ay isa na naman pong paksa ang pag-aaralan po natin na sa ating pong tema, God Speaks, sa buwan po yan ng Agosto. Ating pong pinag-aralan noong nakaraang linggo, yung God Speaks through His Word. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan po, mga kapatid ko po kay Kristo, God speaks through His Word. Pakisulat po uli ninyo sa inyo pong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo. Yung pong paksa natin para at least po meron po tayong participation sa ating pong mensahe po habang kayo naman ay nandyan sa inyong mga tahanan. Akin din po pakiusap din, mga kapatid ko po kay Kristo, na nawa po ay inyo pong i-like ang live streaming na ito at inyo pong i-share sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay kakilala upang sila din naman ay makasama po natin sa mensaheng ito ng Diyos. Okay po? So yung pong paksa po natin uli, God speaks through His Word. Noong nakaraang linggo, God speaks through His Word. Okay? Because of the creation, ang Diyos ay nagsasalita. Pero ngayon man, sa pamamagitan ng Kanyang salita, okay? Sa pamamagitan ng Kanyang banal na Biblia, okay po, ay nagsasalita ang Diyos po natin. At yan ay makikita po natin muli sa ating mga teksto mula po sa aklat po ng Psalms o mga awit 19 o chapter 19 verse 7 to 11. Yun po yung pinaka-teksto po nating susundan sa mensahe pong ito. Alam po ninyo, meron pong isang illustration, isang pastor, tsaka isang maliit na bata. Kasi yung maliit na bata, napansin po ng pastor habang siya naglalakad, napansin niya yung bata, may hawak-hawak po siyang book. Okay? Kasi yung bata, inihintay yung kanyang mga magulang kasi nga natapos na po yung worship. Na po? Ngayon, nung makita po ng pastor na may hawak po yung bata na isang book, tinanong niya. Kasi lumapit po yung pastor at umupo yung pastor kasi mas mataas yung pastor sa bata, malit lang yung bata. And tinanong ng pastor, sabi niya, ano yung hawak mo? Ang sabi po ng bata, book po, storybook, ang sabi po ng maliit na bata. Patungkol saan yan, sabi ng pastor, is about Jonah and the whale. So, ang sabi po ng pastor dun sa bata, pinapaniwalaan mo ba yan? Sabi dun sa bata, opo naman. Sabi niya, naniniwala ka ba na si Jonah ay nilamon ng malaking isda? At ilang araw din siyang nandoon sa loob ng isda, pinapaniwalaan mo ba yan? Ang sabi ng bata ay ganito, opo, sabi niya, sapagkat po itong kwentong ito ay nasa Biblia. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, napakahalaga ngayon. Ito pong ilustrasyon natin ay nagpapahiwatig na kahit bata po, dahil natuturuan sila ng tama at totoo, pinapaniwalaan po nila ang Biblia. At sa totoo lang po, sa tulong po ng banal na Espiritu, na yung mga bata pa lang ngayon ay natututo na mula po sa salita ng Diyos. Sapagkat ako po naniniwala, dahil sa mensaheng ito, ang Panginoong Diyos ay nagsasalta sa magitan po ng kanyang aklat na Biblia. Kaya nga po, alam nyo, mahalaga na ngayon bata pa lang tinuturuan. Kaya nga po, dito po sa lalawigan ng Cavite, kami po'y nagpapasalamat dahil mayroon pong organisasyon ng mga teachers o ng UCCS. Ibig sabihin, ito po ay samahan ng mga guro at mga bata na ang tinuturuan po maliliit. Kaya nga po, every week, ito po, salamat sa kanila sa pangunguna po yan ni kapatid na Beng Formento. Okay? Nagpapasalamat tayo dahil linggo-linggo, hindi ho sila nanghihinawa na mag-live para po turuan ang lahat ng mga bata kahit po sa panahon ng pandemic. Ito ho yung maganda, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya ako po sobrang proud din ako dahil ito po mga kapatid nating ito talaga ay ginagamit ng Panginoon
para sa mga maliliit na bata. Kaya after service, yung mga bata naman tinuturuan kahit nasa kanilang mga tahanan. Kasi mahalaga na bata pa lang natuturuan na about the Word of God. Kasi ako naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos na siyang nagtuturo sa lahat ng tao para mapabuti. Okay po? Kaya nga po, salamat po. God bless you, UCCS. Okay, kaya nga po, alam po ninyo, meron po sinabi si Francis Bacon, okay? The 15th century scientist, okay, credited with developing the scientific method. Okay? Alam po ninyo, sabi niya, there are 2 books laid before us to study. Okay? Ito po yung maganda, sinabi po nito ni Francis Bacon. Okay? To prevent us from falling into error. First, the volume of the scriptures. Para po daw maiwasan yung tinatawag po nating failure, okay? Yung fail to error, okay? Yung volume na sinasabi po na book, yung pong scriptures, okay po, yung sinasabi po ni Bacon, which reveal the will of God, na kung saan ay sinasabi ang kalooban ng Diyos na dapat sundan ng tao. Kaya nga po, ang sabi niya, then another volume, ito yung sabi po ni Bacon, volume of the creation, okay? Which expresses His power in, sabi po niya. So, yung ibig sabihin, yung creation, yung volume, na another book, yung creation, na nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng dakilang may kapal. Kaya nga po, alam po ninyo, in last week, ito po sinabi ko kanina sa inyo, in last week's message, we consider how God speaks through creation. In this message, we will consider how God speaks through His Word, and that is the Bible. Kaya nga po, mga kapatid ko po, kay Kristo, sa umagang ito, wala tayong ibang pag-uusapan, kundi ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo o Panginoong Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, 2 tanong lang ang sasagutin po natin sa mensahe po ng Diyos sa umagang pong ito. Ang 2 tanong na yan, the 2 questions about the Word of God this morning, ito po yung unang tanong, what is it? Ang ikalawang tanong, what is its purpose? Yan po yung tutugunan ng mensaheng ito patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Ang unang tanong po natin, what it is? Ano po ba ang Biblia? Ano po ba ang salita ng Diyos? Mga kapatid ko po kay Kristo, ang unang sagot po natin sa umagang ito, una, pure. Ang salita po ng Diyos ay pure, puro, walang halo. Kaya pakisulat po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, yung tanong po natin, what is it? It is. Number 1 po natin, pure. Yung salita ng Diyos ay puro at wala pong halo. Napakasarap na malaman po natin na yung pong Biblia na ngayon ay binigay ng Diyos sa tao ay wala pong halo, kundi puro na mula sa Diyos. Yan ay inspired by the Holy Spirit. Kaya nga po napakasarap na basahin po ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po alam po ninyo, mayroon pong sinabi sa aklat po ng Awit, okay, Kapitulo 12, versikulo 6, mga kapatid ko po kay Kristo, ito po yung talata, basahin po natin. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Nakita po natin, dalisay na mga salita, naggaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Kung naman, mga kapatid ko po, napakasarap po ng salita ng Diyos, ay puro, dalisay, sinubok, okay, na parang pilak na sinubok sa hurno, sa lupa ng makapitong dalisay o dinalisay. Kaya nga po, masasabi po natin sa unang bahagi ng mensahe po natin, sa tanong po natin, ano ito? Purong salita ng Diyos, dalisay na salita ng Diyos na hinusay para ibigay po sa tao. Kaya nga po, habang binabasa po ninyo ang Biblia, sige, subukan po ninyo. Base sa experience natin, habang binabasa po ninyo ang Biblia,
kapag ka po kayo'y nanalangin at binabasa po ninyo ang Biblia, nagbibigay siya ng karunungan sa taong nagbabasa nito. Lalong lumalawak ang kanyang kaalaman at ibang pakiramdam kasi yung banal na espiritu ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kaya abang ninanamnam natin yan, napakahalaga po mga kapatid ko. Kaya katulad ng sinabi po, ng sumulat po ng Proverbs o ng Kawikaan, ay ganito po ang sabi doon sa chapter 3 verse 5. Ano po ang sabi ng Biblia? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ano po ang ibig sabihin po ng sumulat ng kawikaan na yan? Alam po ninyo, minsan kasi sa tao, minsan dumarating po talaga na tao, lalawak ang kanyang kaalaman, karunungan dito sa mundo. Okay po? At nagkakataon din po at dumarating din sa pagkakataon ng tao, yumayabang. Ang tao tumataas ang ere dahil sa taglay niyang karunungan. Pagmasdan po ninyo yan, kapag ang tao dumudunong, nakakalimutan po niya ang Creator. Nakakalimutan po niya ang Biblia. Kaya kung ano-ano na ang mga binabasa niyan Hindi ko po sinasabing masama na magbasa ng other book, pero tingnan po ninyo, dahil sa taglay niyang karunungan, maraming mga librong binabasa yan. Minsan ang Biblia hindi na binabasa. Kaya nga, minsan ang tao ay nagkakaroon na ng sarili. Okay? Yung kanyang sariling karunungan na ang kanyang sinasampalatayanan. Hindi na yung Word of God. Kaya nga po, sinabi po yan ng marunong na tao. Kaya nga po ito, binigyan ng karunungan higit sa kanino mang tao. Ang siyang nagsabi, ang sabi po niya, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Alam po ninyo, mahalaga ito, mga kapatid ko po kay Kristo, na ang salita ng Diyos ay sinasampalatayanan natin sapagkat yun darating yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kasi sasabihin ng Diyos lahat sa iyo yan Habang binabasa mo ang Biblia, sasabihin po niya sa iyo kung paano ka magtiwala sa Diyos Kaya nga po, yun po yung sinabi po ng sumulat po ng Proverbs. Kaya nga po, maliwanag po na ang salita ng Diyos ay puro, wala pong halo yan. Okay po? Kaya nga, ang sarap basahin po yan. Sa simulan po ninyo, experience po ninyo. Yung mga nagbasa, alam ko po na experience ang sinasabi ko po sa inyo. Okay? Pangalawa, isulat po ninyo sa inyong mga comment box, true, totoo. Okay? Yung pong tanong natin, was it is. Okay? Pure. Number 2, true. Totoo po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, meron pong sinabi ang awit 119. Ang versikulo po niya ay 160. Ito po sabi po ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kaya nga sinasabi po ng sumulat po ng awit, na yung kabuuan po ng salita ng Diyos, ang sabi po ng Biblia ay katotohanan. At bawat isa na iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Ang ibig pong sabihin ng sumulat po ng awit, yung pong hatol ng Diyos ay totoong matuwid. Okay po? Hindi bias. Okay, kundi matuwid ang hatol ng Diyos magpakailanman. At ang salita ng Diyos ay katotohanan, hindi ho nagbibiro. Okay ho? Hindi ho, ibig sabihin, walang kasinungalingan, kundi ito ay totoo. Kaya nga po, napakasarap na itong binabasa bukod sa puro na, totoo pa. Iyan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, meron pong sinulat si Apostol Juan sa kanyang chapter 17, verse 17, ang wika po ng Biblia ay ganito, mga kapatid ko po kay Kristo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Nakita po natin ang sinabi po ni Apostol Juan, ang salita niya ay katotohanan. At sa pamamagitan ng katotohanan ito, ang lahat ng tao na naniniwala at sumasampalataya dito sa Biblia ay nagkakaroon ng kabanalan sa buhay.
Eh bakit naman nagkakaroon sila ng kabanalan sa buhay? Sapagkat yung Biblia ho o yung salita ng Diyos ang siyang magtuturo sa tao kung ano ang dapat niyang gawin na katotohanan sa buhay po niya. Yung totoong dapat niyang gawin sapagkat itong salita ng Diyos na ito ay kalooban ng Diyos para sa tao. Kaya nga po alam nyo, sa totoo lang maraming mga taong sumubok na sirain ang kredibilidad ng Biblia. Pero hindi ho sila nagtagumpay. Hanggang ngayon, nananatili pa rin bestseller ang Biblia sapagkat kailanman hindi ito mawawasak o masisira ninuman sapagkat ito ay tunay na salita ng ating Panginoon. Okay po? Kaya nga po, salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng gabay ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Naku po, kung wala ito, labo-labo na tayo. Kung walang gabay, kung wala ang Biblia, naku po, wala na. Magulo na ang buhay natin. Magulo na ang pamilya. Magulo na ang relasyon ng bawat isa. Bakit? Walang gumagabay na totoo at puro. Kaya nga po, magpasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid ko po kay Kristo, dahil binigyan po tayo ng gantong klase ng salita niya. Kaya nga po, ang Diyos po natin ay nagsasalita sa pamamagitan po ng Biblia. Okay po? Kaya nga po, alam po ninyo, yung ikatlo po nating bagay, yung tanong natin, what is it? Ito po, perfect. Perfecto. Walang mali. Kaya nga po, alam nyo, siyempre, nabasa na po natin ang Biblia. Tingnan po ninyo, walang kontradikto Walang contradiction yan Sinasabi ng iba, meron. Pero sa totoo lang pag binasa ho ninyo, from Genesis to Revelation, wala pong kontradikto yan. Okay po? Kaya nga po, ito ay perpektong salita ng Diyos. Kaya nga, hindi ka magkakamali. Kapag ka ang Biblia ang sinunod mo, hindi ka magkakamali. Mga kapatid ko po kay Kristo. Katunayan, meron po sinabi ang 1 Corinthians chapter 13, verse 10. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, datapwat kung dumating ang sakdal. Alam po ninyo sa English, ang sakdal ay perfection. Okay? Ang bahagya ay matatapos. Actually, dito maraming mga commentator ang maraming nagbigay na mga idea nila in this verse. Meron pong sinasabi na this is the Bible. Actually mayroong nagsasabing this is the coming of Jesus Christ. Okay po? Pero alam po ninyo, sa pag-aaral po ng Grego, bagamat pares din maaring sinasabi po nila. Pero sa akin, mga kapatid ko po, sa pag-aaral ng Biblia, ay lumalamang na ito pong verse na ito na tinatawag ka na kapag ka dumating ang sakdal, ang perfection perfection, okay? At ang bahagya ay matatapos. Ibig sabihin, kapag dumating yung sakdal, yung bahagya ay matatapos. Alin po daw yun? Yung mga panguhula, yung marami. Sinabi po sa unang talata, mawawala yan. Bakit? Kasi po ito na po yung ating susundan Alin yung susundan natin? Yung salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng Biblia na ibinigay po niya sa atin bilang gabay po natin. Hindi na ho tayo malilito. Kaya hindi na kailangan manghula pa. Di po ba? Hindi na kailangan kung ano pang sasabihin mo. Kasi may gabay na Ito po yung sinasabi po ngayon ng Biblia. Kaya ako po sa talatang ito ay maliwanag na Biblia po ang sinasabing perfection po dito, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay po? Kaya nga po, ito pong pinag-uusapan natin na tanong natin was it is, yung pong Biblia ay puro, pure, totoo, true, and perfect yung salita ng ating Panginoon. Actually, sa ating teksto, mga kapatid ko po, puntahan po natin yung teksto natin. In Psalm 19, okay po, chapter 19, verse 7 to 11, kung babasahin po ninyo ang mga talatang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ito po yung makikita natin in verse 7, revives the soul. Ang salita po ng Diyos, nagre-revive yan ng kaluluwa, nagre-restore yan ng kaluluwa. Kasi sa totoo lang ang tao ay talagang nagkakamali. Minsan
ay talaga nagkakaroon ng tribulation in life. Maraming mga tao ho talaga lumilis ng landas. Okay po? Pero tingnan po ninyo, ang Biblia, pag binasa po natin ang Biblia, sapagkat yan ay gabay natin, nagre-revive yan ng kaluluwa natin, nagre-restore yan. Kung tayo man ay nalugmok, muli tayong tinutulungan ng salita ng Diyos upang makaahon tayo, mga kapatid ko po, kay Kristo. Kaya napakasarap na basahin po ang Biblia, mga kapatid ko po. Kasi lalo na ngayon, yung pinagdadaanan natin, marami pong mga tao ngayon talagang nababalisa. Marami mga tao na nagwo-worries sa nangyayari sa bansa. Okay. Kaya nga marapat ang challenge ay ito. Ito po mga kapatid ko, ang challenge ay ito. Imbes na mag-worry tayo ng mag-worry, huwag nating ubusin na ang isip natin sa kaka-worry, sa mga nangyayari. Ang gawin natin, ito maganda, basahin natin ang salita ng Diyos. Tiyak 100% palalakasin ka niya upang huwag kang mag-alala, kundi papalitan niya ng tapang at pagtitiwala, dadakilang may kapal, para po tayo magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan. Mga kapatid, kawawa naman ng tao kasi ngayon naguguluhan na, hindi na malaman kung anong dapat gawin. Kaya ito yung solusyon, basahin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ano pang sinabi ng Biblia in verse 7b, sa ikalawang paraphrase po niya, makes wise the simple. Ginagawang matalino ang mga mangmang. Sa totoo lang po yan. Ako po sa totoo lang, hindi, please, huwag niyo pong makuha sa negative aspect po itong ikukwento ko, no. Sa totoo lang po, paano ko sasabihin to? Ako po, wag po ako kundi yung storya ko lang sasabihin. In my experience in my life, ako po lumaki ako sa totoo lang. Hindi po ako nagbabasa ng Bible. Sa totoo lang. Sumasamba lang po kami. Siyempre, yung nakagisnan po namin. Ako po talaga, ang aking pagkabinata, ang ano ko lang, ay bahay, school, sumasamba ako tuwing Sabado. Yun lang, ganun lang. Pero nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Bible, hindi po. Wala kaming ganun eh. Hindi po kami ganun. Sumasamba, oo. Pero pagdating sa salita ng Diyos, di po kami nagbabasa. Kaya sa totoo lang, for God so loved the world, di ko nga alam yan eh. Alam po ninyo, ito po yung karanasan ng inyong maliit na lingkod. After my graduation in 1985, ay meron pong isang lingkod ng Diyos na ako po'y sinama sa Manila Bible Seminar. Sa totoo lang po, maniwala kayo, ako nga po umiyak doon eh. Hindi ko lang pinapakita, pero sa totoo lang, in my experience, sobrang napapahiya po ako sa sarili ko kasi wala po akong kaalam-alam sa Biblia. Mga kapatid ko po kay Kristo. Actually nga, nagkaroon kami ng fellowship sa mga kaklasmate ko. No? Ito po, totoo. Even my professor in Manila Bible Seminary, nagkaroon kami ng fellowship. First year. Yung papel po, nagkaroon ng games, yung papel, ililibot. Nakatabi ako. Ang isusulat, for God so loved the world, dudugtungan mo. Pagdating sa akin, hindi ko alam kung anong idudugtong ko. Bakit? Kasi hindi ko nga po alam. Mga kapatid ko, wala po akong kaalam-alam sa salita ng Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, sobrang napapahiya po ako talaga sa sarili ko. Even in our class, sa totoo lang po, yung isip ko, sa totoo lang po, napakahina sa ganung bagay. Pero alam po ninyo, habang pumapalaot, sa totoo lang po, gusto ko na ngang, mag-back out eh. Kasi tinatanong ko sarili ko, ako ba ay dito talaga? Kaya nga po, kasi hindi ko po alam sa totoo lang. Kaya nga po, pero alam po ninyo, mga kapatid ko, habang pumapalaot, ang panahon, talagang tinulungan ako ng Diyos na ma-survive ko matapos ko ang aking pag-aaral sa Manila Bible Seminary. Eto pa, mga kapatid ko, hindi ho sa kami o ang iyong lingkod ay nagpapataas sa inyong harapan. Pero nagpapakumbaba po ako, but in my experience, pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa inyong maliit na lingkod. Na sa kabila ng kanyang kahinaan, ay tinulungan niyang malaman ang kalooban niya. Mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, tama po yung sinabi ng Psalms 19.
makes wise the simple. Kapag ka patuloy at masidhi our desire to study the Word of God, bibigyan kanya ng karunungan at malaman mo kung ano ang kalooban ng dakilang may kapal. Kaya nga, salamat po mga kapatid ko po kay Kristo. Tunay nga na bawat anak niya ay binibigyan niya ng pagkakataong malaman ito. Kaya nga po, in verse 8, give joy the heart to the heart. Kaya nga po, abang binabasa po natin ang salita niya, nagsasalita ang Diyos sa atin, nagbibigay siya ng saya sa bawat mga pamilya, sa bawat mag-asawa, sa bawat magkapatid, sa bawat magkaibigan ng joy sa puso. Yan ang gusto ng Diyos na makita niya sa lahat ng kanyang mga anak o sino mang tao na nagnanais na ang salita niya ay basahin. Because this is the will of our Lord God. Kaya nga po, in verse 8, kung makikita po natin, give light to the eyes. Kaya nakikita po natin, ano yung totoo, ano yung liwanag nito sa buhay po natin. Ano yung direction nito sa buhay po natin. Ano ang patutunguhan ng tao kung babasahin niya ang salita ng Diyos. Naku po, mga kapatid ko po, kay Kristo, maliwanag, even in verse 11, ensure our reward. And this is the promise of God to all people who wants to read the Bible. Meron silang reward kasi makikita nila doon kung ano ang gagawin nila sa buhay po nila upang magkaroon ng gantimpala sa buhay nila sa mundong ito patungo sa ikalawang buhay. Makikilala nila at makikilala po natin kung sino ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay po natin na tagapagligtas at magliligtas sa atin at nangakong magbibigay sa atin ng reward na walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, marami pong salamat talaga sa Diyos po natin dahil binigyan po tayo nito. Kaya nga po, alam po ninyo, ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Hebreo ay napakaganda mula po sa chapter 4, verse 12. Patungkol po yan sa salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo, akin pong babasahin mga kapatid. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Naku, napakaganda po. Mga kapatid ko, even Pablo o even Paul ay talaga pong sinasabi niya sa atin at saksi siya ng salita ng Diyos ay daig pa ang isang talim o isang tabak na may talim na magkabila sapagkat ito ay sumusuot sa kaibuturan at utak ng buto. Tagos niya ang isipan, tagos niya ang puso upang ang puso po natin ay magkaroon ng tinatawag na pusong mabuti. Kaya nga po, mga kapatid ko po, kay Kristo, ako po ngayon ay nagsasalita sa inyo, representante ng ating Panginoon, upang sabihin ang kalooban ng Diyos kung ano ang dapat gawin ng bawat nilalang niya, na walang iba kundi ikaw at ako. Kaya nga po, maliwanag po ang sinabi po ng ikalawang tanong po natin. Kaya ang ikalawang tanong po natin, what it is the purpose of the Word of God? What is the purpose of the Word of God? Pakisulat po ulit natin sa ating mga comment box, mga kapatid ko, yung ikalawang tanong po natin. Okay? Ano yung layunin ng salita ng Diyos? Alam po ninyo, meron sinabi po ang 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ito po ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Babasahin ko po, mga kapatid. Okay? Ang sabi po ng Biblia, ganito, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ano po daw ang layunin ng salita ng Diyos? Isa-isahin po natin yan, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay? Unahin po natin, ito po yung layunin ng salita ng Diyos. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Ang layunin ng salita ng Diyos, una, ituro, teaching, magturo.
Kaya nga po maliwanag, pakisulat po ninyo, teaching. Tinuturo ng Biblia sa atin, okay po, kung ano ang dapat gawin ng tao sa buhay niya. Kung paano magkaroon siya ng banal na pagkatao. Kung paano siya maligtas. Kung paano siya mamuhay na may kabanalan. Kung paano siyang mabuhay na may kasiyahan. Kung paano siya mamuhay na kontento sa buhay niya. Yan ang salita ng Diyos. Tinuturo ng salita ng Diyos kung ano ang dapat gawin ng tao. Kaya napakaganda po ng layunin ng salita ng Diyos. Ang ikalawang layunin po ng salita ng Diyos, rebuking. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, rebuking. Okay, pakisabi nga po ninyo sa inyong mga katabi, rebuking. So, ang salita ng Diyos ay nagre-rebuke. Alam po ninyo, ito yung problema ng maraming mga tao. Mga kapatid ko po kay Kristo, mga kababayan, and even our relatives and friends. Kasi minsan, kaya hindi nila binabasa ang salita ng Diyos, nare-rebuke sila eh. Kasi nandun lahat yan eh. Yung lahat ng karakter ng tao na hindi maganda, nandun lahat sa Bible kung paano dapat mong gawin. Kung paano iwasan ang mga bagay na hindi maganda sa buhay ng tao. Kaya nga maraming mga tao na hindi na binabasa ang Biblia para hindi sila ma-rebuke eh. Oh. Kung binabasa po ng lahat ng tao ang Biblia ngayon, nako po, maraming mababawas ng mga taong mga masasama o mga taong gumagawa ng hindi mabuti. Kasi mas madadaig yung mabuti. Bakit? O madadaig ng mabuti yung masama. Dahil nga nire-rebuke ng salita ng Diyos yung lahat ng bagay na hindi mabuti sa buhay ng tao. Kaya maganda yan. Kaya nga po, ang challenge ng mensaheng ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ay ito. Basahin po natin, mga kababayan, ang salita ng Diyos sapagkat ito ang magtuturo sa atin sa tuwid na landas na tatahakin natin tungo sa Panginoon. Ang ikatlong bagay na layunin ng salita ng Diyos sa tao, correcting. Ibig sabihin talagang kino-correct ng salita ng Diyos yung mali. Nasa Biblia po lahat yan eh. Kaya nga po, di po ba, even Jesus Christ tinuro niyan, di ba? Sabi po niya, na inyong narinig mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, o di po ba, kapag ka ikaw ay sinampal sa kanan, ibigay mo kaliwa. Pagka hiningi sa iyo ang isang balabal mo, bigay mo yung dalawa. Pag pinatakbo ka ng 1 milya, takbuhin mo 2 milya. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ito yung tinatawag na kino-correct yung tao. Kapag ka ang tao sobrang yabang na, o kino-correct ng Biblia, sasabihin niya, huwag kang mayabang. Pagka ang tao nagmamataas na, ang sabi ng Bible, o ibabagsak ng Diyos ang nagmamataas, itataas naman niya ang mga mabababa. Kino-correct yung mali ng tao. Yun ang maganda sa Diyos po natin kasi sinulat niya yan eh. Salita niya po yan, yan ang kalooban niya. Kaya nga napakaganda yung layunin ng salita ng Diyos kung bakit napasa atin ang banal na salitang yan. Kaya nga po yung ikaapat, pakisulat po natin, training in righteousness. Sa mundo po natin ito, talaga pong tinuturo, tinetrain po tayo ng God kung paano tayo maging matuwid in the sight of God. Sa totoo lang po yan, mga kapatid ko po kay Kristo, habang binabasa natin ang Biblia, yung layunin niya na tayo i-train in the righteousness, in the sight of God, sa buhay po natin ito. Kaya nga maraming mga pagsubok ang pinagdadaanan ng tao eh. And even Christian today, hindi po tayo exempted mga Kristiyano doon sa pagtitrain ng God para maging matuwid tayo. Kaya nga marami tayong na-experience in life. Okay po? Pero tinetrain tayo ng Diyos dito pa lang sa mundo para maging matuwid tayo. Pagdating natin sa langit, wala nang problema. Okay po. Kaya pag may maraming pagsubok pa, okay lang yan kasi tinetrain tayo ng God eh. Sa mundong ito, training ground po natin ito. Kaya lahat nararanasan po natin, hindi exempted ang Kristiyan. Kaya nga po minsan itong mali. Minsan iniisip kasi nila pag naging Kristiyano ka, naku, unlad ang buhay ko. Diba? Naku, yayaman ako. Totoo po naman yan. Pagpapalain ka ng Diyos kung patuloy kang mananalig sa Kanya.
Pero tandaan natin sa kabilang banda, huwag nating kalilimutan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, ay magiging bahagi tayo ng Kanyang kapigatian. Kaya ang sabi niya, dito sa mundong ito ay merong kayong kapighatian. Pero sa kabila nito, nandun yung ating kapayapaan. Bakit? Panatag ka eh. Bakit? Meron kang Diyos, meron kang Jesus. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang ikalima po nating dahilan, okay, the purpose of the Word of God is equipping for service. Kaya dito pa lang sa mundong ito, tinetrain na po natin, ini-equip na po na tayo. Okay? Para po maglingkod at gumawa ng mabuti. Kaya nga, sabi ng Panginoon huwag kayong manghinawang gumawa ng mabuti, maging mayabong ang Kristiyano, ang kanyang anak, na paggawa ng mabuti. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, huwag po kayong manghinawa na gumawa ng mabuti sa lahat ng kaparaanan ng ating mga buhay. O anumang aspeto ng paggawa nating mabuti, etong tandaan nyo, ang sabi po ng Panginoon, hindi lingid sa Kanya yung ginagawa po ninyong paggawa ng mabuti, sapagkat yan ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay patuloy at patuloy na managana sa paggawa ng mabuti. Yan ang sinasabi po ng banal na Biblia. Yan ang dahilan. And that is the purpose of the Word of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Nawa po mga kapatid ko po ay naging maliwanag yan. At nawa ay nakonekta ko kayo doon sa gusto ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. In my conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo, where is our victorious Christian life? Saan? Ang ating matagumpay na buhay bilang isang ganap na anak ng Diyos. Alam po ninyo, if you have been wondering why being Christian is so hard, read the Word of God. Kasi po sa totoo lang ngayon, marami po talaga, kahit mga anak ng Diyos, nagwa-wonder sila. Bakit ang Kristiyano parang napakahirap? Because Christian is not bed of roses. Ang sagot, read the Word of God. Matutuklasan mo, mga kapatid ko po kay Kristo. If you are wondering why there is suffering in the world, read the Word of God. If you wonder how come you have such a hard time in the workplace, read the Word of God. If you are struggling to strengthen your relationship with your children, your parents, your spouse, or your church, read the Word of God. And that is the solution. Kaya nga po, maliwanag po yung sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, sa kanyang kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Ngayoy, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung magtiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalatayang na walang kabuluhan. Maliwanag po ang tala ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Sa sulat po niyan ni Apostol Pablo, na sinasabi po niya sa lahat ng mga kapatid po natin sa iglesia sa Korinto, na yung ebanghelyong salita ng Diyos, yung ipinangaral ni Apostol Pablo na tinanggap ng mga kapatid, ay kailangan nilang panatilihin ito, okay, sa kanila, sapagkat ito ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. At ang sabi ni Pablo, magtiyaga nilang iingatan ang salitang ipinangaral sa kanila. Sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, at sa lahat din ng aming mga kaibigan, maliwanag po sa magitan ng salita ng Diyos na ngayon ay naririnig ninyo, ipinapangaral po sa inyo ang wika ni Apostol Pablo. Panatilihin natin itong matatag sa buhay natin. Huwag nating hayaang mawala
ang mga salitang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. At magtiyaga po daw tayo at magtiyaga nating iingatan ang mga ipinangaral sa inyo upang ang kaligtasan ito na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na nanatili sa bawat isa sa atin. Upang patuloy na ang lahat ng kanyang mga anak ay lumakad ayon sa kalooban ng dakilang may kapal. Aking mga kapatid kay Kristo, at sa lahat din po ng aming mga kaibigan, kamag-anak, at sa lahat din po sa inyong aming mga kababayan, sa umaga pong ito, ang mensaheng ito ngayon ay patuloy na nag-i-encourage sa atin. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang Biblia sapagkat God speaks through His Word, and that is the Bible. Sa ating kapanahunan, ang Biblia ang ibinigay ng Diyos sa atin bilang gabay at patnubay ng ating mga buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Marapat lamang na bigyan natin ng kahalagaan ng Biblia na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos upang ang buhay po natin ay maging matiwasay, upang ang buhay natin maging mahalaga sa harapan ng dakilang may kapal, upang marating natin ang tagumpay, at ang tagumpay na ito ay hahantong hanggang sa buhay na walang hanggan na pangako ng dakilang may kapal. Nawa po mga kapatid ko po kay Kristo ay nagbigay sa atin ng kamalayan ang salitang ito at ang mensaheng ito. At nawa ay patuloy na maging kalakasan natin ito, lalo na sa ngayong pinagdadaanan po natin. Kapag ka po binasa nyo ang Biblia, ang salita ng Diyos, mawawala sa atin ang lahat ng mga worries. Mawawala sa atin ang lahat ng mga anxiety. Mawawala ang lahat ng bagabag. Mawawala ang doubt natin sa Diyos. Kundi mananatili tayong magtitiwala kapag ka binasa natin day and night the Word of God. Magiging matatag ka, magiging matibay ka dahil ang Diyos ang magiging kasama mo the entire of your life on this world. Maraming pong salamat mga kapatid ko po kay Kristo, at patuloy po tayong pagpalain ng dakilang may kapal. Panalangin ko, manatili po kayong ligtas at manatili po kayong buhay hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Dalangin ko din na nawa ay patuloy tayong magtiwala, naway mawala ang doubt natin sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Mabuhay po kayo, and God bless us all. Magandang umaga po mga kapatid kay Kristo. Nasa dako na po tayo ng ating pagbibigay. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Unang Hari, chapter 17, verses 7 to 16 patungkol po sa ating pagbibigay. At ito po ang sinasabi. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sirepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo at namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.
Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo maubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yung langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Mga kapatid, purihin natin at pasalamatan ng Panginoon Diyos sa pagkabasa natin at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala, Ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, higit kami nagpapasalamat, Ama, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin at sa mga bagay na aming pangangailangan sa araw-araw. Sa mga bagay na aming napagtagumpayan, yung mga challenges na aming hinaharap sa araw-araw ay aming napagtagumpayan. Kaya maraming salamat. Sa pagkakataon ito, narito ang aming mga ikapo na ito po ay nararapat na ipagkaloob namin sa iyo. Nawa ang mga ikapong ito ay iyong pagpalain at ganun din ang hinihiling namin, Ama, na iyong ingatan at pagpalain ang iyong iglesia at ang mga taong hawak ng mga halagang ito. At sapagkat ang mga halagang ito ay siya aming gagamitin para palaguin ang iyong iglesia sa dako ng Imos at magagamit sa lahat ng mga pangailangan na iyong iglesia, lalo higit sa aming mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. Ama, maraming salamat sa lahat ng mga bagay na ito. Ganon din, Ama, ay hinihiling namin na sa aming mga kapatiran na patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagkalooban ng kanilang mga pangailangan, lalo higit yung mga kapatid namin na mga oras na ito ay naghahanap ng trabaho, nawa ipagkaloob mo ang kanilang mga kahilingan, ipagkaloob mo ang mga trabaho na naaangkop sa kanila. Ganon din, Ama, naway patuloy mong padaluyin ang iyong mga pagpapala sa aming mga kapatid na mayroon pong mga trabaho at may mga negosyo, Ama. At ganon din, Ama, ay kami ay lumalapit sapagkat kami po ay humihiling ng iyong proteksyon, lalo higit sa aming inaharap na pandemic na ito. At ito ay inaharap hindi lamang po ng bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo. Hinihiling namin na patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming proteksyonan sa lahat ng sandali. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me.
For our closing song, let's sing Forever. Let's sing. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I'll live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel for me is undying love, that you show me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Let's sing, I worship. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I'll live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel for me is undying love, that you show me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Tayo po ay dadako na sa closing prayer. Tayo po ay manalangin na. Samahan niyo po ako. Tayo po ay magsiyod. Sa iyo, aming Diyos na nasa langit, Diyos na gumawa ng langit at ang lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito. At kami ay nakatapos muli ng aming pong pananambahan. Salamat pong muli sa inyong mga kabutihan, sa inyong mga ginamit na mga lalaki at babae upang ang pananambahang ito ay maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa inyo pong banal na harapan. Salamat po sa mga kabataan na muli niyong ginamit sa araw na ito, O Diyos, na sila po ay
bigay ng papuri sa pamamagitan ng mga masasayang awitan. Salamat po sa kanilang pagpupursige na maawit nila na malinaw at malakas sa mga nanonood sa kanilang mga TV screen at saka sa kanilang mga cellphone na hawak-hawak. Salamat po sa mga awitan ito na nagsisilbing kalakasan din po ng aming pananampalataya dahil sa mga magagandang mensahe na kanila pong mga inaawit patungkol po sa inyo, Panginoon. At salamat din po sa lalaking muling inyong ginamit sa pamamagitan po ng inyong lingkod, ng inyong anak na si Pastor Enrico Puno. Salamat sa magandang mensahe na amin pong napakinggan ng malakas at malinaw na naririnig at napapanood sa mga TV screen. Kahit na nasa ibang bansa, Panginoon, ay nasusubaybayan ang mensaheng ito. Salamat po sa aming panahon na mga technology na ginagamit po sa pananambahang ito upang ang aming po mga kapatid doon sa ibang bansa ay makapanambahan din, Panginoon, kahit nandoon sila, na parang naririto na rin sila sapagkat nakikita nila ng malinaw at napapakinggan ng malakas ang mensahe na inyo pong ipinararating sa bawat isa sa amin. Naway ang gawaing ganito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo pa ng katalinuhan, lalo-lalo na po ang aming mga kapatid na sa media team, na naway sa mga susunod pang mga gawaing tulad nito, bigyan niyo sila, Panginoon, ng katalinuhan upang ma-improve pa nila ang magandang reception na mapapanood at mapapakinggan maging dito sa aming bansa at ganun din po sa ibang bansa na laging sumusubaybay ang inyo pong mga anak. Kaya salamat po sa mensaheng ito. Naway magamit namin ito sa aming pong pamumuhay sa araw-araw at naway maging kalakasan ng bawat isa. Lalo na po ngayon sa maraming pagsubok na aming tinatahak. Ang inyo pong mga banal na salita ay nagsisilbing kalakasan po, Panginoon, sa inyong mga anak. Kaya po, Panginoon, pagkalooban niyo pa ng katalinuhan ang inyong pong mga nangangaral upang sa magkagayon ay patuloy na maipahayag ng malinaw ang inyong mga banal na salita sa buong kinapal. At ganoon din po ang mga nasa kanilang mga tahanan na laging sumusubaybay sa gawain ito. Naway pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang inyong mga anak na naway lagi silang sumubaybay, lagi nilang panoorin ang mga gawain ganito, Panginoon, dahil sa pamamagitan nito ay kami po ay nakakakuha ng magandang aral patungkol po sa mga nakalagay sa banal na kasulatan at ito po ay nagagamit din namin sa pangangaral sa amin po mga RDN, sa amin po mga Bible study. Salamat po, Panginoon, at nagkakaroon pa kami ng pagkakataon upang mapanood at mapakinggan ang ganitong mga aral. Kaya po, salamat po muli sa araw na ito at naway sa mga bago pa na nakakapanood na wala pa sa inyong banal na harapan, Panginoon, naway hipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay ang kanilang mga puso sapagkat alam namin, O Diyos, kung wala kayo sa kanila, ang lahat pong ito ay baliwala sapagkat kayo po ang daan ng kaligtasan, Panginoon. Kaya po, Panginoon, bigyan niyo ng karunungan ang inyong mga anak
na amin pong maalagaan, masubaybayan ang amin pong mga kaibigan ay sinasama namin sa amin pong mga grupo upang sa magkagayon ay marami pang mga kaluluwa ang mapasama sa inyong iglesia dito sa Imus Church of Christ. At ipinagpapasalamat din po namin, O Diyos, ang amin pong mga kapatid na mga nagsigaling nung isang linggo na ngayon po ay nagtanmuna ng kaginhawahan, kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at sila po ay inyong nang pinagaling. At dalangin din po namin, O Diyos, na patuloy niyo pa rin gabayan ang aming po kapatid na Teresa Quaison na patuloy na pagaling sa kanyang operasyon kahit na po ay siya ay nasa kanilang bahay. Pagpalain niyo po siya, ingatan, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. At dalangin po namin, O Diyos, na naway sa makadarating na panahon, siya po ay manumbalik na ang kanyang dating kalakasan upang siya po ay patuloy na maglilingkod sa inyo, O Diyos, habang siya po ay nabubuhay. At ganoon din po ang aming kapatid na Johnny Alejandro na kamakailan ay nadala sa Imus Hospital. Dalangin ko, Panginoon, na ngayon po ay nasa kanila ng tahanan, nagpapagaling. Dalangin ko po, O Diyos, na ingatan nyo, bantayan nyo, O Diyos, ang aming po kapatid na ito upang manumbalik. Hipuin nyo po ang ng inyong mapagpalang kamay ang inyong anak na ito upang sa mga susunod na araw, siya po ay makatanggap din ng kagalingan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Naway ang kanyang oxygen level ay tumaas na po, Panginoon, upang siya po ay gumaling na sa kanyang sakit sa lalong madaling panahon. At dalangin din po namin ngayon ang aming pong kapatid na Richard na nasa hotel kasama ang kanyang mga kasamahan sa barko na mag-a-abroad. Nawa po, Panginoon, sa araw na ito, naway maging negative po ang kanyang swab test kasama ang kanyang mga kasamahan doon sa hotel na nag-aantay ng kanila pong pag-alis. Nawa po walang maging problema sa kanilang swab test na hinihintay, Panginoon, upang sa magkagayon ay walang problema, walang sagabal sa kanila pong paglalayag sa ibang bansa, Panginoon. At ganoon din po yung mga nabaksina naman itong nagdaang linggo, Panginoon, ay sa pamamagitan po ng mag-asawang Pong at Sally Eufemio, ay patuloy niyo silang ingatan, Panginoon, at ang iba pa na baksinan din, Panginoon, na wala silang maramdamang at mga sakit sa kanilang katawan, Panginoon, upang sa makagayon ay maganda ang maging kanilang pakiramdam sa lahat po ng nabaksinan. Kaya po, salamat po sa mga pasasalamat at panalangin na aming pong inilapid sa inyong kabanal-banalang pangalan. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid doon sa ibang bansa na nandun sa Abu Dhabi, sa Hawaii, at sa iba pang bansa na kanilang kinalalagyan. Nawa po, Panginoon, ingatan niyo sila, gabayan, ilayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na sa sakit na COVID-19, na lalo na po yung Delta variant na lumalaganap sa buong mundo. At ganoon din po, dalangin ko rin po dito po sa aming bansa na nawa, O Diyos, na naway kaawaan niyo po muli ang aming pong bansa upang sa magkaganon ay hindi na po dumami o mawala na ang sakit na ito na COVID-19, nitong Delta variant, Panginoon, na ayon po sa balita ay umaabot na ng 12,000 per day. Dalangin ko, O Diyos,
na nawa po itong 2 linggong ECQ sa Metro Manila, nawa po ay hindi na dumami, bagkus ay bumaba o mawala na ang sakit na ito, upang sa magkagayon sa darating na 15 ng August o sa mga susunod pang mga linggo ay tuluyan na pong mawala ang COVID-19 na ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na marami nang namamatay dito sa aming bansa, maging doon sa ibang bansa rin, O Diyos. Subalit kami po ay nananampalataya at naniniwala sa inyong dakilang kapangyarihan na kung gaano niyo po pinadala ng salot ang Egypt noong panahon ng Paraon. Dalangin namin, O Diyos, sa aming panahon na nawa kung ito mamang po ay isang salot, O Diyos, nawa po, Panginoon, tanggalin niyo na po ito, O Diyos. Maawa po kayo sa aming bansa, Panginoon, at ganoon din po na nadodoon sa ibang bansa. Na naway manatili ang kapayapaan, ang dating lumalaganap na kapayapaan at katahimikan sa buong mundo. Maging normal na po ang lahat tulad ng dati, O Diyos. Kaya po, Panginoon, anuman ang nangyayari sa aming panahon, kami po ay hindi bibitaw sa inyo, O Diyos. Alam namin kung ito man ay pagsubok, ito po ay aming mapagtatagumpayan, O Diyos. Dalangin lang namin na kami po ay balutin ng inyong banal na dugo upang sa magkakano anuman ang sakit na iyan ay hindi po mahahawa o makapananaig sa inyong mga anak. Kaya salamat pong muli ng maraming sa araw na ito ng pananambahan, Panginoon. Nawa ay kung gaano nyo kami iningatan noong nagdaang 1 linggo, muli po, Panginoon, sa araw ng bukas ay maghahanap buhay ang aming mga anak at mga magulang at mga kapatid. Muli po namin inilalapit ang bawat isa na ingatan nyo po sila, Panginoon, lalo-lalo na sa kanilang pagsasakay sa mga bus or jeep, mga public utility vehicles. Ingatan nyo sila, Panginoon, na hindi maahawa ng sakit na COVID-19 na ito. At ganoon din po yung mga nagmamaneho ng kanilang kotse o motor o tricycle, na naway ingatan nyo ang bawat isa. Ilayo sa anumang aksidente o anumang sakit, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, na huwag mo po kami pagkulangin sa aming po mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya salamat po muli. Nawa ang pananambahang ito ay inyo pong tanggapin, Panginoon, ang aming pong pasasalamat, ang aming pong papuri. Tanggapin niyo po ang lahat ng ito, O Diyos. At kami po ay maglilingkod sa inyo, O Diyos, habang kami po ay nabubuhay. Dalangin lang namin, O Diyos, na pagkalooban niyo po kami ng magandang kalusugan ang bawat isa sa amin at mahaba pang buhay upang kami po ay mabuhay pa ng maligaya, kapiling ang mga mahal sa buhay. Kaya po, Panginoon, ang lahat ng ito ay amin pong dalangin. At ganoon din po, Panginoon, bago po ako magtapos, ay ipinagpapasalamat din po pala namin, Panginoon, ang mga may kaarawan tulad ng kapatid na Eric Tepang sa August 16 at si Sister Rachel Anyora August 16, Sister Ara Chua August 19, si Brother Ken Adante August 21, Sister Pauline Bonifacio August 22. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin ko po, Panginoon, na pagkalooban niyo po sila ng mahaba pang mga buhay, magandang kalusugan, upang sila po ay mabuhay pa ng maligaya, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. At dalangin ko rin po, Panginoon, pagkalooban niyo po sila
ng mahaba pang buhay at dalangin ko rin po, Panginoon, na iligtas niyo sila sa anumang kapahamakan tulad ng COVID-19 na ito na lumalaganap sa aming panahon. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. At ang lahat ng ito ay aking pong ibinabalik na may pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang po ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Para po sa pagtatapos ng ating gawain sa umagang ito, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang makalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanpaman. Amen and Amen.